Wait lang, check ko lang sa draft. So, 1 down na tayo. Wait. Kasi pag si Attorney Enzo, mas maiksi eh. Parang si Big Brother daw, si Marco, si Lacson, puro anak ko po. Iyak na naman sila dito. Nako po. Natin pang iba. Baka mapaiyak sila, no? Nako po. Hindi obra ang argumento ng abogado ni Zaldico. Dapat manatiling spokesperson si Yusek Castro pero may suggestion lang sa kanya si Attorney Enzo Recto. Ano kayang suggestion ni Attorney Enzo Recto dito? Ano bang kwan na mas kwan dito? Sige. Ito na lang muna. Hindi obra ang mga argumento ng abogado ni Zaldico. Ano ba sinabi ng abogado ni Zaldico? At least to, punto diretso to. Here we go. Punto diretso tayo, mga kapatid. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Nag-lunch na ba kayo, mga kapatid? Mag-lunch na rin kayo. Sa mga di pa nag-lunch yan, lunch po kayo. Yung sinasabi ng abogado ni Zaldico na hindi naman kay Zaldico yung mga yaman na yan. Halimbawa daw yung mga assets, air assets na sinasabi, yung ilang private jets yon, at saka yung choppers, hindi naman daw kay Zaldico nakapangalan yun. Sa Misibis Aviation Incorporated daw yun. Separate na entity daw yun, corporation yun ayon sa kanya. Okay. Si representative ko wala siyang may-ari na any aircraft. I understand that any aircraft related to him is owned by Misibis Aviation. Na separate si Mr. Ko sa Misibis. You should ask the lawyer of Misibis. I'm not the lawyer. But see, yan na yung yan na isang misinformation na malaki. That's the reason we're here. Because Secretary Dizon keeps saying na i-freeze lahat yan, i-confiscate yan. If you look at his SALN, yung Misibis Aviation was incorporated in 2004, 2008. Now, Zaldico became a congressman in 2019. So, yung aviation company na in which he owns stock is what? Was already 15, 16, 17 years old before he became a congressman. Now, sinasabi ni Secretary Dizon na ifo-forfeit daw. Dalawa lang ang forfeiture dito. No? A criminal forfeiture will require a criminal conviction. That's final. A civil forfeiture will require proof and a final decision that the forfeited property was illegally acquired. How can something that was acquired by a company 17 years before he became a congressman be illegally acquired? So sa madaling salita, so hindi po kay Representative Zaldico yung tatlong chopper? No, not that I know na meron siyang personal na chopper. Must be Misibis Aviations, which again is an old company. Isus naman. Itong abogado ni Zaldico, mayroon naman tayong tinatawag na piercing the corporate veil. Ibig sabihin, kapag obvious naman na yung pagtatayo ng corporation bilang separate at distinct personality o entity ay ang purpose niya para mag-circumvent ng batas, ikutin yung batas, circumvent ang batas. Hindi naman talaga in good faith, kundi scheme. Obvious naman dito, scheme lang yun na parang lumabas lang na hindi kanya. Pero, sino ba ang may-ari ng Misibis Aviation Incorporated? Yung mga may-ari daw ng mga choppers na yun at saka private jets. Mga corporations din na kontrolado rin ng pamilya ng asawa ni Zaldico, ng anak niya. So, pamilya rin ni Zaldico ang may control nun. Para pinagluluko, kaya nga ang title ng topic natin, pinagluluko tayo ng kampo ni Zaldico. Kasi obvious naman obvious na ang ginawa nila, kunwari lang nag-divest na si Zaldico sa SunWest. Pero, ang may control pa rin ng SunWest, pamilya niya, asawa niya, yung anak niya. Tapos, ang dami nilang itinayong mga corporations, kung ano-ano. Pero, ang may control nito, yung anak niya, yung asawa niya. Kaya, ito?
obvious na panluloko. Kunwari lang si Saldico, hindi na siya president or general manager, CEO ng SunWest. Pero pamilya niya pa rin. Asawa niya, anak niya, sila pa rin ang may mga shares. Bistado, attorney, bistado. Hindi lang si Saldico, pero yung asawa niya, yung anak niya. O di kung gano'n, yung asawa mo, anak mo, sila pa rin ang may control ng mga majority ng mga shares ng nasabing mga corporations. Anong tawag doon? Pinagluloko tayo nito eh. Kaya paulit-ulit din yan si Saldico na nang maging congressman daw siya, nag-divest na siya. Ibig sabihin wala na siyang shares doon sa SunWest. Pero ang halos lahat ng mga kontrata ng mga flood control, ng mga infrastructure projects ay napunta sa SunWest. Nung in-announce nga ni PBBM yung top 15 na mga contractors na nakakuha ng pinakamalalaking proyekto sa mula 2022 to 2025, ang SunWest na itinatag ni Saldico ay pang-8. Tapos yung sa kapatid niya, kay Christopher Ko, yung Hightone, pang-9. Imagine niyo yan, yung 8 and 9 na pinakamalalaking korporasyon o construction companies, kila Saldico sa kanilang magkapatid. Kahit saan mo tingnan, yung mga substandard na mga project sa Mindoro, kanino? SunWest. Yung mga project sa Antique, sa Romblon, SunWest. Kahit saan mo tingnan, SunWest. Lumilitaw nga ngayon kahit yung kontrata sa LTO, perang ilang bilyon yon na hindi magamit. Lumabas sa balita yon. Sino na naman ang kontraktor? SunWest. Kaya ang daming kontratang nakuha itong SunWest. Kanino yan? Saldico yan. Saldico. Sinasabi niya lang na nag-divest na siya, pero ang may control pa rin, pamilya nila. Kaya ito? Obvious naman na panluloko ito. Bistado, attorney. Picture kami ni Crush. At sa mga bagong pasok dyan, sa mga Team Replay, baka naman huwag kalimutan mag-like and subscribe. Mamamayang Pilipino. Ngayon, kung walang problema, okay, kung walang problema sa tulad ng sinasabi ng abogado ni Saldico, o bakit hindi harapin ni Saldico lahat yan? Bakit hindi siya umuwi? Harapin niya yan. Harapin niya. Kung ganyan ang mga depensa niya, okay. Di gamitin niya yung mga depensa niya na yan. Kaya lang, ang sinasabi ng abogado ni Saldico, may banta daw kasi sa buhay. Kaya hindi makauwi. Banta sa buhay galing saan? Ang mamamayang Pilipino napakapasensyoso. Ayaw nga ng mamamayang Pilipino ng karahasan. Hindi tayo tulad ng Indonesia, hindi tayo tulad ng ng Nepal. Ang gusto lang ng mamamayang Pilipino, makasuhan siya, makulong siya, mapanagot siya. Pero yung sinasabing banta sa buhay, napatayin, wala tayong ganun. Gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa lang yan. Tapos, ang obvious dito, itong mga sobrang yaman na ito, lalo na ngayon na may mga paper trail na, ay money trail. Sabi ni Senador Ping Lacson, may hawak ng ang ICI at itinurn over na sa Ombudsman. Mayroon ng money trail galing sa AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Hawak ng ang ICI. Kaya yung mga palusot na yan na sinasabing hindi naman nakapangalan kay Saldico, yung mga ari-arian na yan, mga yaman na yan. Kahit naman sabihin mong hindi sa'yo nakapangalan, nakapangalan yan sa korporasyon at ang korporasyon ay separate at distinct na personality. Pero kung ginagawa mo yan bilang scheme o modus o paraan para lang matakasan mo ang batas, palabasin na hindi ikaw may-ari noon, pero obvious naman ikaw pa rin naman. Hindi yan. Ang tawag diyan, piercing the corporate veil. Bubutasin yung corporate veil na yan. Kasi kung ganyan ang papayagan yan, na mga discarding ganyan, ay wala na. Hindi naman yan, general rule yan, na ang corporation separate and distinct personality. Pero kung yung pag-invoke mo ng sinasabi mong separate and distinct personality ang corporation, yan ay para takasan mo ang pananagutan mo sa batas, i-circumvent ang batas. Hindi yan i-honor
ng batas. Alam yang mga ganyang palusot eh. Bunyog! Okay, Mabsat, naniniwala ba kayo? Dito sa abogado ni Zaldico, nasasabi, hindi nakapangalan kay Zaldico yan. Nakapangalan yan sa kumpanya na hindi sa kanya. Pero ang shareholders, Mabsat, majority na sa pamilya niya, nasa asawa niya at anak ng kamote. Bistado ka tuloy. Nako po. Ay, nako, umuwi ka na, Zaldico. Putragis ka, isa ka din. Nako po. Alright, so, 141. O sige, mag-isa pa tayo para saktong mag-2:00 eh. At least